Hey mga brods, eto na nga AJ Edu. Ito po yung 6'10" na nabalita na nga natin mga kabrods na pwede ito na magpa-draft ng PBA. Dahil marami nga nagsasabi na import daw ito. Pero base rin naman mga kabrods na Phil Cypriot, ito pong si AJ Edu na may lahi talagang Pinoy na naglalaro nga ng Gilas as a local mga kabrods, di ba? Kaya ito, pwedeng magpa-draft ito ng PBA. So si AJ Edu na lang talaga ang hinihintay. Pero ayon din sa mga reports and rumors natin, pinaka-interesado talaga na team sa kanya ay ang San Miguel Beermen. Bakit? Dahil ang SMB nga, palagi nga daw talaga kasi sila na nakadepende kay The Kraken, Junmar Fajardo. So why not naman mag-develop sila ng player na katulad nito, 25 years old lang nito si AJ Edu. Tapos mga kabrods, pwede pang ma-develop ng ilang taon ito ng SMB. So panalong-panalo sila kung makuha nila ito sa draft ngayong 2025. Ito, kasalukuyang nasa Nagasaki Velcha. Ito pong si AJ Edu dito sa Japan, bilig mga abroad. Former Toyoma Grouses din ito Pero ito nga, alam din naman natin napakabilis lang nito itong All Filipino Cup mga broads. Tapos dito na nga magkakaroon tayo ng rookie draft 2025. Well, alam din naman natin nagkakaroon ng mga conflicts sa schedule kung ano ba talagang mauuna, rookie draft ba or yung mga governors, commissioners pa ba mga kabroads. Pero syempre mas maganda rin siguro kung makakuha na sila ng mga fresh rookies. So, pinakahinog nga ito pong si AJ Edu. Tapos pag nakuha naman ito ng SMB, ang laking tulong talaga ito sa ilalim with Junmar Fajardo. Syempre kung nanonood kayo talaga ng Gilas Pilipinas, siguro sino ba namang hindi nanonood at sumusuporta sa ating RP team na kapag nagsasabay yung AJ Edu at Junmar Fajardo mga broads, di ba? Kitang-kita nyo napaka-komportable sa ilalim ng mga Gilas players. Masing nga Gilas point guards na kahit malibre man ng konti pero pinapasa pa rin sa ilalim dahil alam din nila na magaling na mga post-up players si Junmar at si AJ Edu. Hindi lang rin naman pang post-up, ito pong si AJ Edu kung saan mas maayos na package ito kaysa kay Junmar Fajardo. Ito kasing si The Kraken mga broads, more on ilalim at perimeter lang. While ito pong si AJ Edu, meron nitong outside shooting mga broads, meron nitong tres, o syempre si Fajardo meron din pero iilan lang, hindi naman palagi. Pero itong si AJ Edu, hindi mo talaga pwedeng maalingat ito at kailangan mabantayan din sa tres. Kumbaga former big na ito, modern big man, stretch big na kayang pumukol ng tres, kayang pumukol ng perimeter, kayang umilalim, kayang pumisikal. So all in all mga kabroads, ay nakay AJ Edu na ang lahat. 6'10". Hindi naman din sila nagkakalayo ni Junmar Fajardo, tas 25 years old. Tapos ito, athletic din kahit papano mga kabroads. Di hamak naman na mas athletic ito kay Junmar Fajardo at mataas tumalon, rebounds, defense, offense. Maasahan mo si AJ Edu, kaya kailangan lang talaga ma-reach out ng SMB. Ito pong si AJ Edu habang ito ay naglalaro dyan sa Nagasaki Velcha dahil alam din naman natin yung agent din ito ni AJ Edu ang pinakahuling magdi-decide nito. Maski rin si AJ dahil alam nila kung saan mas better si AJ Edu kapag ito nga ay hindi na na-renew ng kontrata ng Nagasaki Velcha. Syempre mga kabroads, isa rin sa mga pwedeng option nila yung bumalik ng Pinas at maglaro sa PBA. So syempre marami na rin tayong mga reports and rumors ng mga Japan B-League players na babalik na rin dito sa Pinas, katulad na lang ni Parks, ni Javi Gomez de Leaño, tapos yung iba rin nagbabalak na mga kabroads. Kaya napaka-exciting ito para sa SMB sa ating paparating na rookie draft 2025 dahil hindi rookie ang makukuha nila, kumbaga import na AJ Edu nang makukuha nila mga broads. Kaya talagang pwedeng mabigyan ng AJ Edu ang SMB ng kampyonato. Kaya komento man ang opinion mo dito mga broads AJ Edu 6'10", 25 years old dito sa SMB. Siya na ba ang magiging next Junmar Fajardo? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabroads. Grabe tinambakan lang naman ng Barangay Nebra San Miguel yung suki nila na Northport Batampier mga kabroads. Talagang hindi nakapalag ito pong Northport from first to fourth quarter. Final score natin 131 to 106. Ang napakalayo ng scoreboard mga kabroads. Pero ito nga yung inactivate nila na nilagay sa unrestricted free agent. Ito pong si General L.A. Tenorio. Tapos inactivate yung Jason David, yung 6'3" wing nila mga kabroads.
gumawa kagabi. So talagang deserve ni Jason David na makabalik ng roster. Gumawa ba naman ng 25 points, 9 rebounds, tapos 3 assists mga kabrods. Tapos siya pa yung naging best player ng Ginebra. So ito, magandang adjustment ito sa Barangay Ginebra San Miguel dahil kaysa nga daw kay LA Tenorio na syempre respeto rin naman kay LA na alam din naman natin malaki nang naitulong niya, nating to prove na rin. 40 years old na rin. Kumbagay paubayan na lang din sa iba dahil mas makakatulong din kasi ito pong si Jason David. Sumunod na dyan yung umiscore. Ito pong si RJ Abrentos na may 27 points, 8 rebounds and 3 assists. So malakas din at nakuha na rin ni RJ ang kanyang shape. So ito mga kabrods, kumbaga bukod kay Jason David na dinagdag ng Barangay Ginebra San Miguel ay meron nga silang binabalak na may idadagdag pa. Hindi pa tapos ito pong adjustment na lineup ng Ginebra dahil sa paparating na Rookie Draft 2025 ang kanilang kukunin nga ay ito, kinakausap na Kobe Paras. Yes mga kabrods, ito pong 6'6" wingman our former UP Fighting Maroons Creighton, Niigata Albirex hanggang Alteri Chiba sa Japan B-League 2022 to 2023 season. Ito na nga, nagpaparamdam na Kobe Paras magbabalik na ng basketball after nga makita natin yung mga ensayo nito. Kailan lang yan mga kabrods, last month lang din yan, kaya talagang makikita mo na nasa shape pa rin kahit papano ito pong si Kobe Paras. At ito, mas bumilis dahil nag-slim ito mga kabrods. Nawalan man ito ng muscles dahil syempre hindi na nga nag-hit ng gym, mas pinili na lang niyang mag-chill mga kabrods, pero mas gumanda kasi, mas bumilis siya. Ito pong 6'6" wing na ito. Well, ito nga yung gustong idagdag naman ng Barangay Ginebra San Miguel sa ating paparating na Rookie Draft 2025. Alam din naman natin na ito pong si Kobe Paras, iba rin ang naitutulong nito. Maski nga sa UP, alam din naman natin na ang laki ng tinulong niya doon. Maski nga sa Japan B-League, yung Alteri Chiba at Niigata Albirex, iba rin at naramdaman din nila yung presensya ni Kobe Paras, mapa-puntos, mapa-defense, mapa-offense, mapa-hustle plays, talagang maaasahan mo ito. Athletic pa mga kabrods, former dunk champion din ito, taas din tumalon, kaya nasa kanya na ang lahat. Kumbaga ito na yung pinakahinog na rin na rookie, isa sa mga hinog na rookie na paparating na PBA Draft 2025. 27 years old lang ito pong si Kobe Paras, hindi pa tapos ang Ginebra sa kanilang adjustment ng lineup. Inad nila yung Jason David, tapos ito, isasama pa nila yung Kobe Paras, yung 6'6", dahil ayan nga yung kailangan ng Ginebra, mga wings. Dahil nga sa pagka-injury neto ni Jeremiah Gray, ito gusto nilang mag-adapt ulit ng wingman na katulad ni Kobe Paras. Talagang malaking tulong ito kahit may mga issues ito sa showbiz, sa babae mga kabrods. Kobe Paras is still Kobe Paras pagdating sa basketball mga kabrods. Alam nyo naman yung mga pwede niyang mayambag sa Barangay Ginebra San Miguel. Lalong-lalo na yung kanyang tatay na galing din dito na legend din. Ito pong si Benji Paras na galing din ng Ginebra. Kaya mga kabrods, nasa dugo rin siguro ito na pwedeng mapuntahan ni Kobe. Ito pong PBA. Dahil nandito lang din naman yan. Pabalik-balik lang din yan dito mga kabrods. Pinas, Bambansa, Pinas na naman. Kumbaga naghihintay lang din siguro ito ng maayos na offer mga kabrods. Pero itong Ginebra, talagang chine-check din nila yung body conditioning. Okay pa ba si Kobe Paras? Para syempre worth it din yung kanilang makukuha. Pero dali lang din naman maibalik ni Kobe yan, lalong-lalo na. Ito, bago lang yung mga videos na ito yung nag-e-ensayo na siya. Kaya ikaw mga kabrods, Kobe Paras, isa sa mga idadagdag din ng Ginebra. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at iisa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.